Former spokes versus House Speaker na mga akutsero. Lantara na ang pagbatikos ni former spokesperson ni former President Rodrigo Roa Duterte na si Harry Roque, Attorney Harry Roque, laban kay Congressman Martin Romualdez. Lantara na to, wala nang parinig-parinig. Okay. Paano ko naulinigan yung balita na yan? Napanood ko ho kasi ito. Napanood ko ho ito kahapon. At pasensya na po, hindi lang tayo nakapag-upload kahapon kasi medyo mas mapakiramdam natin. Pero, napanood ko ho ito kahapon. So, panoorin din ho natin para magkaroon tayo ng konting konteksto tungkol dito sa pag-uusapan natin today. Ang balita ko pa, dahil ako naman po galing dyan sa Kongreso, abay sa susunod na linggo, aaproban na raw yan sa plenaryo. Yung kay Abante resolution. Ewan ko nga bakit biglang minadali? May natanggap umanong impormasyon si dating presidential spokesman Attorney Harry Roque na aaprubahan ng Kamara ang resolusyon na inihain ni Representative Bienvenido Abante para makipagtulungan ang pamahalaan sa International Criminal Court o ICC. Patay. Layon umano nitong usigin ang mag-amang Duterte at mawala sa politika. Kung hindi itutuloy ang impeachment para matanggal ang BP Sara, abay susuportahan naman nila ang investigasyon laban sa mga Duterte na posibleng maging dahilan din para magkaroon ng warrant of arrest laban kay BP Sara. Grabe. Naniniwala din si Roque na abogado rin ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na may basbas ni House Speaker Martin Romualdez Yan na. sa Duterte campaign. Walaan niyang anumang kontrobersiya sa Kamara na walang pahintulot nito. Yun. Wala Patay. nangyayaring kontrobersyal sa House na hindi binibigyan ng basbas ng Speaker. Yan. Parang Diyos po talaga ang Speaker, Ay, ayan na. lalong-lalo na kapag budget season. Ayun. Lantaran. Bakit tila nagbago na ang tono ng pananalita ni Justice Secretary Crispin Rimulya at sinabing gusto nilang pag-aralan ang House Resolution. Ito ngayon na maging basehan para magpatuloy itong sinasabi ngayon ni Justice Secretary Rimulya na pag-aaralan ngayon ang issue ng pagtulungan sa ICC. Bagamat ilang beses na rin niya inulit ang sinabi ng Presidenteng hindi na makikipagtulungan. Sa pahayag ni Rimulya, kailangan ng masusing pag-aaral ang isyu dahil hindi nakasapi ng ICC ang Pilipinas. Samantala, isang panibagong resolusyon ang inihain Bago sa na naman, Kamara kay Lagman. ni Albay 1st District Representative Edsel Lagman upang hikayatin ang mga ahensya ng pamahalaan na makipagtulungan sa isasagawang investigasyon ng ICC hinggil sa war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaugnay nito, panawagan ni Roque sa mga dati niyang kasamahan sa Kamara na ang dapat nilang pakinggan ay ang Pangulo. Noong Agosto, matapos namin magpulong kay Presidente, sinabi na ni Presidente, tapos na ang engagement namin sa ICC, hindi tayo makipagtulungan dahil ito ay hindi na tayo miyembro, wala na jurisdiction ng ICC. Ilang beses nang sinabi ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi na makipagtulungan ang Pilipinas matapos itong kumalas noong 2019. Sorry naman yan. Amen to UNTV News and Rescue. Okay. Yan na. Wala nang ano to. Hindi na uso parinigan, guys. Tara na. Pero bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan tungkol dito sa topic na ito, tayo muna yung magsha-shoutout sa mga kaibigan natin sa Sendwave. Ayan mga kochero, kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium. Ay pwede na po ay magpadala ng inyong mga remittances dito po sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app. Ayan, gamit at gawa kayo ng account dyan. Ilagay nyo yung account details. At pwede na po ay magpadala sa GCash, Cash Pickup at iba't ibang mga bangko sa Pilipinas. At kapag ginamit nyo pa po ang aking promo code na Coach Jared, ay may makukuha pa kayong karagdagang $20 free credit. Kaya mga kutsero, gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Ay, papainggan natin mga kutsero. Tingnan natin kung merong konti pang paglilinaw tungkol dyan sa sinabi ni former spokes Harry Roque. And ngayon ay legal counsel. Na-mention kanina legal counsel na raw siya ni former President Rodrigo Roa Duterte. Ito yung sinabi niya. Parang merong nag-interview pa sa kanya na isa pang member of the press, tinanong siya kung ano yung parang konting paglilinaw pa doon sa nabanggit niya sa balita ng UNTV. Panoorin natin to. Morning po, Secretary at saka ito, Secretary. Ano pong nakikita nyo ngayon dito, Secretary, sa ginagawa ngayon ng sinasabi niyo yung House leadership? Ito ba yung persecution against the Duterte, the father and the daughter po? Oops, wait lang po, attorney. Ito yung tanong. Ito yung tanong ng member of the press.
Ang tanong is, what do you think, parang ano ba yung sinasabi nyo tungkol dun sa persecution of the mag-amang Duterte? Yun ang tanong. So, tingnan natin kung ano yung sasabihin ni Spox, ni former Spox. Well, I have to say that it is my belief that House Speaker qualified. Romualdez is out to get the Dutertes. Yan ang sinabi ha. Yan ang sinabi ni former Spox ha. It is my belief that, ano daw? It is my belief that, Is out to get the Dutertes. Well, I have to say that it is my belief that House Speaker Romualdez is out to get the Dutertes. that's very categorical. Lantaran yan. Saan niya galing yan? Hindi sa akin. Wala naman ako sources sa loob eh. Wala naman ako sources sa loob. So, according to former Spox, Harry Roque, na alam din naman natin naging kongresista before, meron daw talagang effort sa loob ng House. Effort to, yun nga yung anti-Duterte campaign, parang ganun ang lumalabas. Mamaya tayo mag-comment tungkol dyan. Panoorin ba natin? Maybe it is because he was offended when he felt alluded to by the Tambaluslos label. Okay. Maybe it's because he wants to flex his muscle. I do not know why. But it's very clear to me that as far as the Speaker of the House is concerned, he wants to get rid of the Dutertes. Uy, very strong Parang statement. nabanggit nyo rin kanina, parang nagbago na ang tono ni Secretary Remulla. Ano po yung nakikita nyo sa dulo pa roon? Maaari bang makipag-cooperate nga ang Pilipinas sa ICC? Paano pong... Well, from threatening ICC investigators with arrest should they enter the country, he is now saying it has to be studied. So, nag-ibang posisyon. And you cannot separate this from the fact na talagang fraternity brothers and very close yung dalawa. Okay? So, although I'm also very close to Boying Remulla, kaya nga lang, sabi ko, yung aking friendship powers must be less because I'm not Speaker of the House. Okay? So, tingin ko, it's an unavoidable observation that the anti-Duterte campaign must be spearheaded by the Speaker for whatever reason he may have. Now, mabuti naman po nagsalita ng Presidente. Pero take note po that there appears to be defiance. Kasi nga, unang-una, nagsalita ng Presidente, this ends our engagement with the ICC. Anong hindi malinaw doon? Ngayon, may resolusyon na ang balita ko sa mga marites na dati kong kasama sa Kongreso, Yun. impeachable sources naman, aaprubahan ng House next week para magkaroon naman ng compulsion si Secretary Remulla na pag-aralan. Di ba po? So meron talagang bagong mga posisyon dahil nga po dito sa mga bagong pangyayari at ang pinagmulan siguro lahat dito ay yung pagtatanggal kay PGMA bilang senior deputy speaker. No? Diyan naman po nagmula lahat. Okay? Mangulin lang po, Secretary, yun po bang magiging desisyon ng, hindi ko alam kasi ang desisyon ba ng DOJ Secretary will supersede doon sa posisyon ng ating Presidente? Dapat hindi. Pero ano ba nangyari sa budget ni VP Sara? Hindi ba ang Presidente ang nag-propose ng budget ng Office of the Vice President? Ano nangyari? Di ba isinantabi nila ang budget na pinopose ng Presidente? Kasi may dugong involved eh. Siguro iniisip niya, napakalapit ko naman pinsan niya. Di ba? Magkasama sila sa F1, magkasama sila sa lahat. Napakalapit na magpinsan niya. So hindi malayo na iniisip ni Speaker, kaya ko to. Dahil malinaw po ha, the budget of the Office of the Vice President is a budget sought by the President, overruled by the House Speaker. Doon sa budget, parang medyo malabo yata yung sa budget. Kasi, although ina-approve yan ng Presidente, I mean, kasi yung National Expenditure Plan, ang proseso kasi ng National Expenditure Plan, si DBM, i-interviewin niya lahat ng ahensya. So, may proseso ho yun eh. Hindi lang ho yun basta-basta sasabihin natin na, si Presidente kasi ang may gusto niyan, etc. etc. Hindi yun.
I am with Spock Sari Roque until dun sa punto na yun. Until dun sa point na yun sa budget. Just a little explanation dun sa proseso. Nasa DBM website naman to, alam naman to ng lahat. Si DBM ang gagawin niya every year i-interviewin niya lahat ng ahensya. Tapos bakit niya interviewin, tatanungin yung mga budget, etc. Ano yan, masalimuot yan, maraming ginagawa diyan. So, ang gagawin ngayon nito ni DBM, pagkatapos niyang interviewin lahat ng ahensya ng executive, yun nga, i-collate niya yun. Tapos, isusumitin niya yun sa House, sa Legislative para gawing general GAA. Magiging GAA ngayon yun. Bill. Appropriations Act. So, after maging GAA, doon na siya magiging batas pag pinirmahan ng presidente. So, as far as the executive is concerned, siguro yung ibig sabihin dito ni former Spokes is yung National Expenditure Plan, yung NEP. Pinipirmahan talaga yun ng presidente. So, I mean, the president essentially endorses the budget of the whole executive. Buong executive po yun, hindi lang sa OVP. Binibigay niya yun sa legislative, tapos si legislative ngayon babalangkasin yung budget, tapos sila na yung magde-decide kung saan pupunta to, saan pupunta yan, etc. Which happened ngayon, di ba? Nangyari, pinasa yung National Expenditure Plan, nakitaan, mayroong request si VP Sara na 650 million confidential funds, tapos meron dong reallocation na ganap for national security, etc. Drama lang naman yun. Alam naman natin ano yan that's a political attack. Alam naman natin lahat yun. It's the Congress flexing their muscle. Or not the Congress, but pati siguro sa ibang tao sa Senate. But the lower house actually flexing their muscle. And given na yun, granted na yun. Up until that point, agree ako kay former Spokes. He just lost me doon sa doon sa National Expenditure Plan. Kasi masyadong generic yun eh. Although in essence, pinipirmahan talaga ng presidente yun, ine-endorso sa ating kongreso. Pero it's a stretch. Kumbaga, parang malabo i-connect na merong defiance, quote-unquote, because of the National Expenditure Plan. Yun, medyo malabo yun. Medyo malabo yun. Pwede pa, mga kotsero, ang pwede is may defiance dahil dito. Ito sigurado ako dito sa ICC na to, which we will discuss in another video. So, dito po, but we will focus dito muna kay former Spokes. Doon sa kanyang theory kung bakit inaatake. Ang sabi niya, for whatever reasons daw na meron si Martin Romualdez. We don't know. Ano bang motibo niya? We don't know. Diba? Although, syempre, may mga, what do you call this? May mga pasaring-pasaring na kasi tatakbong pang presidente, etc. For whatever reason. And maski si former Spokes naman yun na sinabi niya. Whatever the reason he may have, he is out daw to get rid of the Dutertes. Yun daw ang goal ng ating ng Martin Romualdez. Will it prosper? I don't think so. Hindi, I doubt na it will prosper. Pero ayun nga, so sinabi ito ni former Spokes kahapon. Kanina, sumagot naman si House Speaker. Ito na, nagiging exciting na. Sumagot eh. So, tinanong si Romualdez kanina sa isang press briefing. Kasi may event sila kanina eh. Tapos nag-press briefing doon sa event. Ayun nangyari. Nasabi, Romualdez on alleged backing of anti-Duterte resolution, it's not accurate. Wait lang. Parang it's not a no, but it's not accurate. Sa Tagalog, hindi sakto. Ay, agoy. Ay, nako. Ito kasi, basahin natin yung balita. Sabi, House Speaker Martin Romualdez downplayed allegations he was behind some anti-Duterte resolutions in the House of Representatives.
He made this move at a press conference during the 31st Asia-Pacific Parliamentary Forum at Philippine PICC. Sabi niya, Romualdez was asked to comment on former presidential spokesperson Attorney Harry Roque's statement that the speaker backed anti-Duterte resolution. Rektahan yung tanong. Sabi, ikaw daw ang nag-uusig nito eh. In fact, mga kutsero, di ba sabi pa nga ni former spokes, parang Diyos daw ang House Speaker, lalong-lalo na pag budget season. Sinabi ko na sa inyo yan, di ba? Di ba, na pinakita ko sa inyo yung rules na ang gumagawa ng budget para sa House of Representatives ay ang House Speaker. At kapag hindi ka kasundo ni House Speaker, let's not impute anything, but merong mga bagay-bagay na hindi nangyayari for your benefit. Ganun yan, guys. Kaya ayun. Ang sabi, this support was reportedly meant to ease out Vice President Sara Duterte from an eventual presidential race. Ito sagot ni Kong Martin. Ito sabi niya. Our good friend, former Secretary Roque, must have had thoughts, and he got these ideas. We respect his thoughts and opinions, but they are not accurate. Bakit hindi denial? Bakit hindi sinabing, no, they're untrue? Yun, pwede yun. Mas mas strong. It's a much more stronger, much na more pa, stronger pa. It's a stronger statement yung sabihin na I declare it categorically false. Yun, mga ganon. It is untrue. Yun, mga ganon. Sure na sure yun. Pero yung sagutin mo ng, they are not accurate. So, ano yung hindi sakto? Pero ito yung sinabi niya pagkatapos. I'll just put it at that. None of that is true. Ito medyo kumbaga, parang pangsalo. None of that is true. Yan. I'll just put it at that. It is not accurate. None of that is true. Parang nagbabanggaan yung dalawang yun, ma'am, sir. Ano ba talaga? Not accurate o none of that is true? Alam nyo kasi kung bakit kailangan mahalaga yung malaman natin yung pagkakaiba, yung distinction nitong dalawang to. Kasi pag sinabi mong none of that is true, ibig sabihin walang katotohanan lahat yan. Ito na sinabi natin kanina. It's a much stronger statement. Walang katotohanan yan. It's categorically false. No, it is untrue. Yun. Very strong yung statement. Pero pag sinabi mo na they are not accurate, ibig sabihin, merong mga parte sa sinabi ni former spokes na totoo. Hindi lang sakto. Yan. So, alin dito? Kayo na mamili. Hindi ko alam kung anong pipiliin nyo. Ako, pinapanood ko pa lang to. Wala pa akong opinion dito actually. But I'm not really for Martin Romualdez. I used to, nung bago siya naging ganito, nung sumusuporta pa siya sa Uniteam, di maganda, di ba? Go. Nung sumusuporta pa siya sa Uniteam. Kaso, nung nung nagsarili, nag-off script. Gustong gumawa ng sariling pelikula. Gusto ng solo career. Ano ba? Wag naman ganon. Masyado pang maaga para sa solo career, sir. I don't have an opinion of this yet. Kung sino sa kanila nagsasabi ng totoo. Probably, depende na lang siguro sa bias nyo. Ganun na lang ang mangyayari dyan. Depende sa bias nyo. Ako, di ko pa alam eh. Kung sino nagsasabi sa kanilang totoo. Kung si former spokes ba? O si Kong Martin. Di ko pa alam. Hindi ko pa alam kung alin sa kanila. Yan. Ilakihan din natin. Bigyan natin siya ng malaking picture. Yan. Si Kong Martin. So, di natin alam kung si Spokes Harry o si Kong Martin. Di pa natin alam yan. But what we can be sure of is this. Na may umuugong talaga
sa loob ng Kongreso. May kwento-kwento. May bulong-bulungan. Siguro in some quarters. Behind closed doors. Ayan. Behind closed doors. May mga bulong-bulungan na saan ba tayo kakampi? Sa VP o sa House Speaker? Yun, may nga ganun. And syempre, dahil nasa Congress ka, dahil nasa lower house ka, syempre, matik kung saan ka. Matik yun kung saan ka. Nagkakaroon lang naman sila ng divided loyalties kapag house pinag-aagawan yung house speakership. Doon lang naman nagkakaroon ng divided loyalties eh. Kapag halimbawa tulad na nangyari kay 10K, si pangalan niya, Cayetano. 'Di ba nag-agawan sila ni Velasco? O yun, nagkaroon ng divided loyalties doon. So usually kapag internal ang issue, doon lang nagkakaroon ng divided loyalties. Pero kapag outside, tulad nito, executive, tapos house, lower house, matik, yung lower house, magkasama-sama yan. Matik yun. And, syempre, tulad nga ng sinabi ni Spox kanina, kung sinong naghahawak ng pera, wag mong awayin. Kasi nga, Diyos yan pagdating ng budget season. But, again, if that's the case, then inihintay ko pa yung kung long playing tong barda na to eh. kasi alam nyo mga kotsero, hanggat pinag-uusapan to, I'm pretty sure na yung mga actors, yung mga taong involved dito sa I don't even care, I don't even mind if it's an anti-Duterte campaign, anti-Marcos campaign, or what have you. At this point siguro gusto ko na lang malaman kung sino talaga yung punot dulo nito eh. It would seem that what do you call this? All fingers point at Kong Martin Romualdez. But that's an assumption. Hindi yun confirmed. Ako lang yun, basa ko lang sa sitwasyon. Medyo OA ba yung kay former Spox? Medyo OA. Pero kasi, can we blame him? Di ba? Alam naman natin na na DDS sila di ba? DDS si Spox eh. So, yung niya, yung pagtatanggol niya is equal to the level of commitment na meron siya para kay Digong. Ganun lang kasimple yun. So kung paano ipagtanggol ng mga loyalista si Apo Lakay tsaka si President Bongbong Marcos, ganun lang din yung pagtatanggol ng DDS sa mga kay Tatay Diggs tsaka kay VP Sara. Ganun lang yun. Ganun lang kasimple yun. But who's telling the truth? Yun na lang ang concern ko ngayon. Yun ang gusto ko malaman ngayon. Sino ba ang nagsasabi ng katotohanan? Yung tao na gustong ipagtanggol yung kanyang napupusuan yung kanyang yun ang yun ang syempre DDS nga naman, yung tao na loyal kay Digong or yung House Speaker. So we don't know who's telling the truth sa kanilang dalawa. And I'm more interested to know that at this point. Kasi syempre madaling magbato ng aligasyon madaling magbato ng putik kahit walang basehan, di ba? Lahat naman tayo na-experience yan. And recently, I've been experiencing that on a more consistent basis, which is interesting. But so yun. So paano? Who's telling the truth? But again, base sa basa ko, mukhang ang timbangan hindi papabor kay Speaker Martin. Wala, hindi talaga papabor sa kanya yung timbangan, guys. So, hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Okay, huwag niyo po kalimutan mag-like, share, and subscribe sa Coach Jared YouTube channel. And huwag niyo rin po kalimutan na meron tayong Facebook page, Follow niyo rin yan para lagi updated sa ating mga ganap. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, so bye everyone!